Naku po mga kababayan, Kong Luistro, kumanta na pala ito noon mga kababayan. Naku po, tila ba'y nagdrama mga kababayan ukol sa kanyang utang kay BP Sara. Naku po, eto, pakinggan natin mga kababayan si Kong Luistro at syempre, BP Sara kabayan. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. Oh, may utang na 8 million. May gana pang bumanat. Rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong napangkit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita. Kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na nag-aakusa pa. diba? Kapal na mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. Oh, may utang na 8 million. May gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano ano ba ang tawag dyan? Yes. No, not staff. Patanggal siya dyan kasi hindi. Kalimutan ko yung term. I'm so sorry. Nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Diba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays and hindi ka magbabayad sa amin. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Wait lang po mga kababayan ha. Tila ba'y ang amo-amo dito? Di Kong Luistro mga kababayan ha? Di po ba kabayan? Hindi ito yung Luistro na nasa kamera ha? Na sobrang... alam nyo naman po mga kababayan, di ba? Naku po. Pambihira kabayan. Ito pakinggan pa natin. Ang Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Hindi po yan. Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa Sige po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan, pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong napangkit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang 9 na milyon na pagkakautang.
Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan dito sa Batangas 2nd District. Naku po mga kababayan, no? Pambihira. Ang amo-amo talaga ng pananalita dito ni Kong Luistro mga kababayan, no? Di ba? Di ba mga kababayan, tapos tila ba'y itinanggi pa niya yung utang niya kay BP Sara mga kababayan? Pambihira. Nako po. Ikaw kabayan, anong masasabi mo dito? Ipi Sara, nasa iyo ang beat. Ikaw na, ha? Buong gobyerno, yung kalakasan ng gobyerno, ha? Ibinabalandra na sa'yo. Ang Tama. laki na ng gastos para sa'yo. Nasisira na ang ulo ng mga tao ni Marcos. Para hindi ka lang maging pangulo. Tama, Eh, lalong tama. tumitigas ang ulo naman ng mga supporter mo. Lalong dumarami. Kingin ang buhay ito. Sara Duterte, ha? Pambihira. Nasa iyo ang beat. Correct. Hawak mo ang You beat, are Peter. unbeatable. Duterte. Duterte. Kikinan mga to. Kung ano-ano nang ginagawa sa'yo. Pero, syempre, kami, steady lang. Dahil, iniintay namin yung darating na panahon. Ano naman ang magiging reaksyon nila kung yung ginagawa nila sa'yo ay yun ang gamitin mo rin para maipakulong sila at mapatunayan na yung kanilang mga bank accounts ay talaga naman puno ng pera ng nakaw sa taong bayan. Sayang ang bayo! Pambihira talaga itong si Jesus Busi Duque mga kababayan, no? Idol natin to mga kababayan. Iba rin to kung bumanat mga kababayan, no? Oh, ika nga niya mga kababayan, yung tila ba'y ginastos ng pamahalaan ngayon para lang mapatahimik si BP Sara. Ay naku po. Sobra-sobra na nga na po mga kababayan. Pero hanggang ngayon, di pa rin nila mapatahimik si BP Inday kabayan. Di po ba kahit ano pang klaseng ipinupukol nila sa kay BP Sara mga kababayan? Di ba? Samantala naman po mga kababayan, itong si Kong Redon ay nako po. Redon says BP Sara's husband complaint should be junk. Nako po mga kababayan, gusto pang ipabasura yung ipinail na kaso ng kampo ng asawa ni BP Sara mga kababayan. Pambihira itong si Kong Redon, no? Grabe mga kababayan. Di ba may ano pa siya mga kababayan, no, na sabihin ito? Pambihira na yung nag-file ng kaso mga kababayan. Ay nako po, pamilya po yun ng mga abogado kabayan. Samantalang itong si Redon mga kababayan, abogado po ba to? Pambihira, no? Eto, pakinggan natin kabayan. Tingin ko dapat ibasura ho ng piskalya ho yan sa pinakamagang panahon. Kasi Ako po. una ho sa lahat, meron ng kapangyarihan po yung Kongreso no, bilang impeachment proceeding na magpakuha po ng mga dokumento kahit po mga AMLAC reports. Kasi yung pong sinasabi niya nga confidentiality, para po ito doon sa hindi ho dapat mag-divulge doon sa mga subject ng po mga investigasyon. Ibang bagay naman po ito eh. Kasama ho mismo doon sa batas ng AMLAC yung pong information sharing dun sa iba't ibang mga ahensya, iba't ibang mga opisina. At kasama po yung Kongreso dyan. So ito po ba yung espesipiko na nakasaad sa batas na hindi po, na kailangan Eto. po ay Pakinggan natin ng mabuti ito kabayan ha. Diba?
Diba? Tinanong ni Ma'am Corina kung nasa batas ba ito, yung ginawa nila. Public o pwede pong makakuha ng mga dokumentong personal kung ito'y may kinalaman sa isang impeachment case. Nakasulat po yan. Nakasulat ba? Hindi ho yung nakasulat, pero kasama ho doon sa kapangyarihan. Hindi pala. Hindi pala mga kababayan, pero may pero. Ibang klase talaga mga kababayan, di ba? May pero. Ng Kongreso sa konstitusyon, yung pong pagkakaroon po ng hearing kung saan meron pong kapangyarihan ng sampina. Okay. No? So, ibig sabihin, hindi yan usapin kung ano yung batas. Kasi, nagbibigay kapangyarihan. Walang batas-batas dito. Hindi po ba mga kababayan? Di ba? Sa Kongreso, ay yung mismong konstitusyon po natin. So, tingin ko dapat, basurang unang piskalya ho yan. Pambihira mga kababayan, di ba? Ganyan sila dyan sa Kongreso mga kababayan. Puwera na lang sa mga mga kababayan yung tila ba'y totoong congressman talaga mga kababayan na nagsiservisyo sa sambayanang Pilipino. Hindi kagaya ng mga mga kababayan na halos mag-e na lang po yung termino ni Pangulong Bongbong ay BP Sara pa rin ang kanilang inatupag kabayan. Di po ba mga kababayan? Si Saldico, si Romualdez, natukoy na, di ba? Sinabi yan noon pa ni Pipi Sara na walang ibang mastermind or kumbaga walang ibang nagdidikta dyan sa Kongreso. Di ba? Pagdating sa pera-perahan dyan mga kababayan or budget, walang iba. Di ba? Kundi si Saldico at Martin Romualdez at saka syempre sa palasyo si Bongbong Marcos. Di ba? Sinabi yan noon ni BP Inday mga kababayan. Tapos eto na. Nagkatotoo na nga ang lahat mga kababayan. Tapos sila, wala. Wala pa rin mga kababayan. Yeah. Ang bihira talaga. Kaya itong impeachment ni BP Sara mga kababayan ay naku po. Talagang paninira na lang to ng puri mga kababayan. Yeah? Panigurado naman mga kababayan. Di ba? Kasi ang dami nang nagsasabing mga analyst kabayan na pagdating raw po dito sa Senado, matutuloy itong impeachment ni BP Sara mga kababayan, ay naku po, paniguradong ma-absuelto lang din to. Di ba? Ang bihira talaga. Tapos bukas mga kababayan, talagang aabangan natin yung tila ba'y huling hearing dyan sa Kamara ukol dito sa impeachment case ni BP Sara mga kababayan. Kaya excited tayo na mapakinggan or mapanood ang kanilang bagong pasabog kabayan. Diba? Kasi ika nga nila may bago silang pasabog bukas At saka bukas na raw po magbutuhan dyan sa Kamara kung yung impeachment ba ni BP Sara ay tuloy dun sa Senado kabayan. At eto pa po mga kababayan, pakinggan natin si Attorney Paulo Panelo Jr. mga kababayan na anya mapanlin lang talaga binira ang AMLAC records na ginamit sa impeachment hearing laban kay BP Sara mga kababayan. Diba? Paniguradong mapanlin lang naman talaga yung pinagagawa nila mga kababayan, di po ba? Kaya eto, pakinggan natin mga kababayan si Attorney Panelo Jr. Doon sa hearing last Wednesday, nakita ko na po yung kahalagahan kung bakit walang exception para dito sa Anti-Money Laundering Council reports or information. Kasi nakita po natin na mapanlin lang talaga kapag ang ginamit na batayan para mag-imbestiga or para may patunayan ng quote-unquote unexplained wealth, napakapanlin lang po gamitin po mga covered transaction reports at suspicion transaction reports. Ilan kasing pong mga mambabatas ay ang kanilang reaksyon hinggil nga po dito ng impeachment proceedings ay exempted o hindi sakop ng Bank Secrecy Law base sa Section 2 po ng RA 1405. Ano ho ba ang inyong masasabi hinggil nga po dito, Attorney?
Ang tingin ko dyan is number one, ang tinitignan po natin ay violation ng Anti-Money Laundering Act. Nako. Sa Anti-Money Laundering Act po, wala pong exception. Nako. Yung sinasabi po nilang exception sa bank secrecy law, wala po yung exception na yun sa Anti-Money Laundering Act. At pangalawa, doon naman sa exception under the bank secrecy law, if I remember correctly, ang exception doon is for an impeachment case. And as far as we're concerned, wala pa pong impeachment case dahil nasa Kongreso pa lang ito. Naku po mga kababayan, no? So dapat pala makinig dito si Kong Redon, kabayan. Di po ba? Di ba kanina mga kababayan sa interview ni Madam Corina ay di ba? Sabi niya okay lang daw. Di ba? Pero okay lang. Di ba may pero mga kababayan? Wala sa batas mga kababayan. Di ba? Tinanong ni Ma'am Corina kanina. Pero sabi nila doon, pero okay sa Kongreso. Ang bihira. Kaya dapat makinig dito si Kong Redon kay Paulo Jr. mga kababayan. Magkakaroon ng impeachment case kapag na-transmit na po ito sa Senado. Correct. At ang Senado po ang may kakayahan na or mabibigyan ng exception dito sa bank secrecy law. So, tingin ko po hindi po tama yung argumento nila na sakop ito ng exception ng bank secrecy law. Opo. Sa inyo pong karanasan, attorney, madali lang bang patunayan ang illegal disclosure nga nitong bank records, lalo na kung ito ay ginawa po sa isang congressional hearing? Tingin ko kasi nasa publiko naman po yung isinapubliko po yung buong hearing at klaro naman na walang exception nga sa batas ng pag-disclose nitong mga impormasyon na nakalap ng AMLC. Kaya tingin ko madali lang mapapatunayan to nila Attorney Danao. Ngayon, ang mas importante dito, Jade and Admar, ay bakit ba bakit ba hindi maganda or pinagbabawal itong disclosure ng mga impormasyon na nakalap ng AMLC? Para sa akin, dito sa konteksto ng impeachment case laban kay VP Sara, napakasama nito kasi alam naman ng AMLC, alam naman ng mga kongresista natin dyan sa House of Representatives, sa House Justice Committee, na yung mga reports ng AMLC ay wala namang saysay na ikumpara or ihambing itong mga datos na ito sa salin ng ikalawang Pangulo dahil misleading nga po yung lalabas na resulta. Halimbawa po yung sinasabi po nilang 6.7 billion. Total transaction value po yan. Hindi po yan, hindi po ibig sabihin yan ay meron kang 6.7 billion sa accounts mo pagka may total transaction value ka or total amount na 6.7 billion. Kung paano po yan binubuo ng AMLC, binubuo po nila yan gamit yung covered transaction reports, which is automatic pagka may transaction na 500,000 and above, nare-report po yan sa AMLC. At saka yung suspicious transactions. Punta po tayo dun sa covered transactions. So, ang magandang example po dyan is isang time deposit. Kunyari po mag-time deposit ka ng 2 million pesos. Ilalagay mo sa time deposit, ang maturity niya 6 months, tapos pagkatapos ng 6 months magkakaroon ng interest. Isang time deposit po na ganun, 8 million agad yung total transaction value. Bakit? Kasi mula doon sa main account mo, maglalabas ka ng 2 million, ipapasok mo doon sa time deposit account mo, nasa pangalan mo din yon. So meron pong makukuha yung AMLA na inflow. So may outflow mula sa main account, may inflow doon sa time deposit account. Para lang ipasok yung 2 million pesos na yun sa time deposit. Pag nag-mature po yun, at the end of 6 months, lalabas po yun sa time deposit account, papasok ulit sa main account. So isa na namang 2 million recording. Tapos, outflow bale to the time deposit account. Tapos inflow naman to the main account. So,
for 2 million investment, ang total transaction value agad 8 million pesos. So hindi talaga Ang bihira. maganda or tama or accurate na basehan itong total transaction value kapag inaalam mo kung magkano ba ang kaperahan ng isang kawani ng gobyerno, for example. Klarong-klaro po, Attorney Paolo, no? Kabayan. Di ba? Pero pinipilit pa rin nila, kabayan. Di ba? Inflows or outflows daw yon, sabi ni Redon, mga kababayan. Yung mga transaksyon ni VP Sara. Kaya napatunayan na raw po. Pambihira talaga, mga kababayan, no? Tapos Ito, doon naman sa klaro. sinasabi nila na inflow minus outflow, Oo, ito meron mga po kababayan. silang ganong argumento na o sige, hindi accurate or hindi patas na gamitin yung total transaction value. Pero yung inflow minus outflow, magandang sukatan yan. Hindi rin po kasi ang nakuha lang po ng AMLC is mga transactions above 500,000 pesos. Anong ibig sabihin? So, kung may pumasok ang 2 million, pero ginasta mo yung pera in increments less than 500,000 pesos, hindi po yun makikita ng AMLA. So, sa mata ng AMLA, meron kang 2 million pesos, pero in actuality, naubos mo na yung 2 million pesos, pero ang gastos mo, less than 500,000. So, hindi po makukuha yun sa outflow. Opo. Yun po yung bakit misleading itong paggamit ng AMLC reports para ihambing doon sa salin ng ikalawang Pangulo. Kumbaga, attorney, hindi ito sapat na ebidensya para maghinala ka na may unexplained wealth na ang Vice Presidente kasi kailangan pa talagang himayin. Hindi pa ito, baga premature pa para ilabas mo na sapat na ebidensya na ito laban sa pangalawang Pangulo. Para sa akin, hindi lang premature pero hindi how do you call this? It's not a proper tool to determine unexplained wealth. Sabi ni Kung Redon, mga kababayan, malakas na daw tong ebidensya. Isa na daw to na magpapatunay na talagang itong si VP Sara, mga kababayan, ay, di ba, alam nyo na, yung mga biralan nila. Di ba? Lustay daw. Pambihira. Kasi kung ihahambing mo, ang SALN kasi, Jade, yung SALN kasi it's a statement of assets, liabilities, and net worth. Ililista mo yung mga ari-arian mo kasama na yung pera mo sa bangko as of a certain date, specifically December 31 of every year. So, yung December 31 of 2025, pwedeng kumita ka ng 10 milyong piso sa 2025. May pumasok na 10 milyong piso sa'yo. Pero pwedeng nagastos mo ng 10 million pesos by December 31, 2025. So sa SALN mo, hindi mo dedeklara yung pumasok na pera. Diba? Kasi baka nagastos mo na by December 31, 2025. Yes. So para ihambing siya sa isang sa mga reports na ang report ay labas-pasok, hindi po apples to oranges, hindi magandang gamiting basehan. At hindi ko lang po papangunahan yung impeachment defense team, pero ang Correct. alam po natin ay meron din po silang ebidensya na magpapatunay na hindi dapat, kasi may 6.7 billion po na sinasabing lumabas-pasok sa accounts po nila, di ba? Correct. Mukhang meron po silang ebidensyang magpapatunay na hindi po 6.7 billion ang pumasok at lumabas dyan sa mga accounts na yan. Opo. At sa madaling salita, attorney, kung may discrepancy man ang isang opisyal ng gobyerno sa kanyang SALN o itong sa kanyang AMLAC data, hindi automatic na ebidensya ng dishonesty ng graph o ng korupsyon. Oo, lalo na dun sa paraan kung paano prinisinta ng AMLC. Kasi yung prepare niyang summary na pilit ginagamit ngayon laban kay VP Sara, napaka-misleading po nun. At yung AMLC na po mismo, nung 2017 pa lang, nung sinubukang gamitin ito ni former Senator Trillanes laban kay dating Pangulong Duterte,
Naglabas na po sila ng official statement noon nung 2017 na Tama. talagang misleading po gamitin yung credit and debit totals dahil hindi po talaga yun nagpapatunay ng wealth or ng kaperahan mo sa bangko. Opo, kung mapapatunayan, attorney, na may paglabag nga itong mga opisyal na kinasuhan ni Attorney Mans Carpio, ano po yung posibleng criminal liability po? Magandang tanong to mga kababayan, no? Para malaman natin kung anong klaseng kaso para makulong ang mga to, kabayan. Di ba? Lalong-lalo na itong si Kong Luistro, mga kababayan, no? Di ba kanina sa first video natin, kabayan, na naku po, nagmamakaawa na pala to noon, mga kababayan, no? Nagpaawa effect, tila ba'y nagdrama? Di ba? Kulong po yun. Meron pong kaparusahan niya na kulong. Tapos kung hindi po tayo nagkakamali, meron din po yung disqualification from public service. Nako. Yes. Mabigat po yan. Papaano po yung mga kongresista na kasama po sa mga kinasuhan? Sila ho ba ay makukulong din? O kung napatunayan po na tama yung teorya, yung legal theory at mukhang merong cooperation or participation itong mga kongresista dito sa paglabas ng impormasyon na to, mahatulan po sila ng guilty dito sa violation ng Anti-Money Laundering Act. Opo, pero hindi ho ba sila protektado ng baga immunity, parliamentary immunity, attorney, sa ganitong kaso? Magandang tanong to, kabayan. Tingin ko po hindi po pasok to sa qualified immunity ng mga kongresista dahil ang pinoprotektahan po nun ay free speech. Yung mga sinasabi mong opinion tungkol sa current affairs sa ibang tao, 'di ba? Pero ito pong pagsiwalat ng mga misleading AMLC reports, tingin ko po hindi po sakop 'yan at makikita po natin yung BIR commissioner, nanindigan po siya na hindi pwedeng ilabas yung tax returns nung mag-asawa or nung law office ba ni Attorney Mans Carpio at kaya hindi nabuksan at least nung nakaraang linggo. So meron po talagang pananagutan kasi kung yung BIR commissioner ay tingin po niya ay may exception or wala naman pong liability, di sana binigay niya na last week. Pero nanindigan po siya na ayon sa batas, hindi po pwede isiwalat publicly itong mga dokumentong ito. At yun na nga po, mga kababayan, no? Naku po! Humanda na itong mga kongresista na to, mga kababayan. Naku! Kulong pala yung aabuti nila kung sakali, mga kababayan, no? Mapatunayan to.